Nang-intriga na naman po si Sara Duterte. Gustong itulad sa kanyang mga kapatid na si Basti at saka si Pulong, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapalabas, lasinggo yung ating Pangulong Bongbong, oh. Drinking on the job, PBBM drinking while working. Ang maniwala lang ito mga kababayan. Siyempre, yung mga supporters niya na uto-uto. Tulad nito. Ang dami nyo. Yan ang mapapaniwala niya sa kanyang mga kwento. Pero yung mga matitino nating mga kababayan, maniwala man sa kwento ni Sara na nakikipagbeso-beso daw siya mga kababayan sa ating Pangulo. Iyon ang rason daw na kapag decide siya, bakit nag-resign siya as Deputy Secretary. Nung magbiso-biso daw siya sa ating Pangulo, mga 10 in the morning niya yata yon, amoy alak. May ganon. Mga kababayan, maniwala pa kami kung si Basti at si Pulong. Kasi talagang sabi nga ni Montolfo, hapon na kung pumasok sa opisina kasi laging lasing. Itutulad niyo pa sa gawain ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos na clean living. Kumbaga si Lisa Marcos na nakita ninyong uminom na si Chis Escudero pa yung nagbigay ng baso. Hindi honor yun. Okasyon talaga ng, di ba? I-toast mismo yun. Wine of honor nga ang ibig sabihin nun. Alangan man walang alak. Okasyon yun ng mga members ng diplomatic corps. Pero hindi yung naginom pong tumatagay na tulad ng mga Duterte, mga kapatid po ninyo. Di ba? Yan yung kanyang interview ng isang vlogger niya doon sa Dahig. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya. At 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ang failure daw, yung alas 10 pa lang ng umaga, amoy alak na. Plus na paninira, mga kababayan ni Sara Duterte. Yan ang sabi rito, Vice President Sara Duterte revealed in an interview while in The Hague that when she handed her resignation letter as Deputy Secretary to the President, he reeked of alcohol. Naamoy daw niya. She claimed that she smelled the whiff of alcohol when he kissed her. Nagbeso-beso as they parted ways. She guessed he was drinking whiskey. Kaya sabi ni Isig Tito, may naniniwala pa kaya sa kanya? Bakit ngayon lang siya umatungal? Sana noon pa, sabi ni Antonio de Castro, pakyot. Kaya rumisbak po si UC Castro. Sabi dito sa Abogado News, Castro blast VP Duterte for lies, selfish desire to bring down Marcos. Gagawin dato ni Sara Duterte na mapatalsik yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, talong lumabo. Palabo ng palabo. Pati yung kanyang ambisyon na kumandidato sa 2028 election. Kasi pabagsak na yung ratings niya. Lahat kasi nagbabackfire sa kanya yung paninira. Di ba? Ang top na ngayon mga kababayan sa survey ratings, laging yung ating Pangulo. Pangalawa, si Martin Romualdez. Pangatlo na lang siya. At nasa bottom, si Chis Escudero. Nasira na rin sa pagkampi sa kanya, mga kababayan.
Sabi ni Jose Castro, walang katotohanan ang mga kwento niyang ito laban kay Pangulong Marcos Jr. Madali sa kanilang gumawa ng kwento at propaganda, lalo pa at inamin ng dating Pangulong Duterte na expert siya sa pagplanta ng ebidensya at paggawa ng intriga. She added, lahat ng kwento niya ay para siraan ng Pangulo dahil nais niyang pababain ito sa pwesto at siya ang maging Pangulo. Makasariling hangarin, sabi po ni Jose Castro. Castro maintained that Duterte's track record as Education Secretary from 2022 to 2024 will speak for itself. Kaya yun nagsasalita si Sara Duterte. Pinagot kasi, nagsimula si Sara. Lagi man po si Sara nagsisimula ng controversy. Pinintasan niya kasi na pencil and paper lang daw po. Stock and pencil and paper yung level ng edukasyon sa Pilipinas, di tulad daw ng sa ibang bansa. Di siyempre, tinanong si Jose Castro sa press briefing kung ano yung masasabi. Sabi ni Jose Castro, yung panahon niya bilang Defense Secretary, complete failure. Ito ngayon yung sagot ni Sara Duterte. Paninira na naman sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pinapalabas ang ating Pangulo, lasinggo. Una bangag. Ngayon naman po, lasinggo. Sabi ni Jose Castro, inamin niya in one of her speaking engagement that she has no expertise in formulating the matatag curriculum since she is not from the education sector. Hindi raw niya ma-review ang matatag curriculum dahil wala siyang alam dito. Ang alam niya lang daw gawin ay magpukpok ng tao para magtrabaho. Kaya maaring siya daw ang cause ng pagtaas ng presyon ng isa niyang tao. Yan man talagang alam niya, pati boxing. Hindi lang pukpok, kundi boxing. Kaya na-report pa sa BBC, Philippine Mayor felt punching sheriff in Davao City, July 2011. The mayor of a southern Philippine city has dealt out her own form of rough justice to a local sheriff after he failed to follow her orders. Mayor Sara Duterte was angered after Sheriff Abby Andres ignored a request to delay a planned demolition of shanty homes. Yan, hindi paninira, hindi gawa-gawang kwento. Reported ng BBC World mismo. You see? Pero yung kwento niya, mga kababayan, na lasinggo daw yung ating Pangulo, pinapalabas na lasinggo daw. Malabo po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo makita na naglalasing. Napakasipag, araw-araw nagtatrabaho. Napakaaga pa, kung saan-saan ng probinsya pumupunta para mag-inspeksyon ngayon. Noon na ayuda para sa mga victims ng mga calamities. Pagbisita doon sa mga nasalanta, sa mga magsasaka, pag-i-implement ng mga proyekto, programa, at ngayon, inspection doon sa mga palpak na flood control projects. You see, magagawa yon yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng maayos. Aros hindi na nagpapahinga yung ating Pangulo. After na mag-travel, mga official travel sa ibang bansa, diretso sabak sa trabaho, walang pahinga. Tapos, palalabasin ni Sara na lasinggo yung ating Pangulo. Yon ang rason. Nagdesisyon na raw siya, mga kababayan, na mag-resign. Ito po, mga kababayan, release ng Office of the Vice President, Overseas Vice President pala. Yan published by Philippine Star. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Siya man lang ang atake ng atake. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. Natural, magpa-file ng impeachment case laban sa inyo. Kahit kontra nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Pinagbantaan mo ba naman yung ating Pangulo? Si First Lady tapos si Martin Romualdez. Tapos, sasabihin ninyo, wala man kayong ginawang pagbabanta. Malinaw na malinaw ang ebidensya. Recorded.
Tapos, ang pinakang malaki na rason ng impeachment po, ang nag-file po, mga anti-Marcos, anti-government, na mga personalities. Makabayan lang, hindi man yan mapipigil ng ating Pangulo. Yan lang, siyempre nakita ng majority, kahit hindi approve ng ating Pangulo, na malakas yung ebidensya. Kasi hindi man ninyo na ipapaliwanag ng maayos yung paggamit ng confidential funds. Iwas posit kayo, iwas posit kayo, iwas posit kayo, iwas posit kayo sa investigasyon ng Kongreso. Alangan man, pabayaan na lang yung pang-aabuso po ninyo. Di ba? Kaya itong narrative ninyo po, kayo man lang naniniwala niya. Dapat man talaga na mag-resign ka. Unang-una, saan ka nakakita, DepEd Secretary, alter ego ka ng ating Pangulo. Pagkatapos, nandun ka sa rally ng maisog, organized ng KOJC, ng sigaw, bangag, Marcos resign. Nandun ka. Ang ibig sabihin, approve mo yon, pumunta ka nga eh. Na kung mag-resign ang ating Pangulo, ang beneficiary kayo. You see? So dapat ka talaga na mag-resign as DepEd Secretary. Pangalawa, siyempre, dapat kang mag-resign kasi hindi ka man nagtrabaho ng maayos. Bagsak nga yung edukasyon eh. Kaya tama yung sinabi ni ACT Party List Representative Antonio Tinio. You are the worst DepEd Secretary. At tama din yung sinabi ni Yussi Castro. Complete failure. Ang inyo pong paghawak sa DepEd, pati nga ngayon sa Office of the President, Vice President, failure.